Hello po mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat. Live po tayo, no? Habang tayo po yung nagkakape mga kaibigan, live po tayo, mag-live po tayo. Mayroon po akong napanood na balita tungkol po doon sa kalagayan o sitwasyon ng ating ekonomiya o doon sa petrolyo mga kaibigan, na kung saan po mga kapatid, bumaba na daw yung presyo doon po sa world market o doon sa sa Iran ng petrolyo. Ang nakakalungkot lamang po dito po sa bansang Pilipinas, kahit bumaba daw ng presyo doon, dito sa Pilipinas hindi daw maaaring bababa agad. Maaring buwan pa ang abutin, mga 2 buwan, 3 buwan, pero baka 1 taon pa mga kaibigan, ang aabutin bago po maramdaman ng mga tao. At kapag bumaba man daw yung presyo ng ating petrolyo dito sa Pilipinas, ay mga 3 or piso, ganon ang pagbaba niya. So, ang presyo ng diesel dito sa amin ngayon, mga kapatid, ay umaabot na ng 155 yung 1 litro ng diesel. Kung 155 tapos bababa lang ng 2 o 3, wag nyo na lang ibaba. Kayong mga negosyanteng, mga swapang, mga bukatot, wag nyo na lang ibaba. Magpayaman na lamang po kayo ng husto. Palakihin nyo na lang ng palakihin yung mga bulsa, ang iyong mga tiyan. Palakihin nyo na lang ng sobra. Itodo nyo na hanggang kayo'y mamatay. Total, ang buhay naman ng tao ayon sa Biblia ay mga 70 to 80. Ilang taon na kayo? Sige, magpayaman pa kayo. Magpayaman pa kayo. Total, pare-pareho lang din naman tayong mamamatay. Mapalad ka na kung maabot mo ang 90. Kahit ikaw ay politiko, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay negosyante, maraming pera, mapalad ka na kung maabot mo na 90. Mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Hindi daw bababa Kahit bababa doon sa world market ang petrolyo natin o petrolyo, pag-angkat ng petrolyo, kahit bababa ng 96 na yata 96 per barrel, mula sa 110 naging 96 per barrel ang petrolyo doon sa world market. Pero sa Pilipinas, never daw nang bababa. Kung bababa man, mga 2 piso, 3, ganon. 155 na dito sa amin O edi wag nyo na lang ibaba. Wag nyo na lang ibaba. Magpakayaman na lamang po kayo, mga swapang, mga bukatot na mga politiko, mga negosyante. Kayo na lang yayaman. Total, mamamatay din tayo. Mamamatay din tayo lahat. Mamamatay ka rin. Pati ako, mamamatay din. Bahala na ng Diyos sa mga nahihirapan. Sabi nga doon sa may isang tsuper na aking napanood, sabi niya, ang totoo niyan, unti-unti na tayong pinapatay yung mga gagong mga politiko, sabi niya. May puso pa ba ang gobyerno natin? O ang puso niya ay sa mga negosyante lang na nagbibigay ng busal sa kanilang mga tiyan o yung mga bunganga nila para hindi sila magsalita. Yung mga politiko, magagaling lang magsalita yan sa social media Magagaling mga ako Magagaling lamang po silang
magsalita ng pangako, puro namang kataranta doon, yung mga pangako ng mga politikong ganid yan. Pati yung mga negosyante. Tignan nyo yung mga tao sa labas. Punta kayo doon sa baryo-baryo na ang kanilang pagpapatubig sa kanilang palayan ay krudo. Umiiyak na sila. Umiiyak na ang kanilang puso. Hirap na po, mga kaibigan, ang mga tao. Pero yung mga mayayaman, mga buklis, tuwang-tuwa dahil sa pagtaas ng presyo, tuwang-tuwa sila. Ngayon, pag umangkat sila dun sa world market natin, mababa na daw. Binabad na daw ng husto. Mula sa 110 per barrel, biglang bumaba. Naging 90, 80 per barrel. Ngayon, sa Pilipinas, hindi naman bababa. O mantakin mo yung kita ng mga negosyante, mga swapang. Sana nga lang, ma-high blood na lang tayo lahat Sa ganyang uri na ginagawa ng gobyerno natin, ginigipit talaga yung mga maliliit. Naku po mga kaibigan, napakarami tayong nakikitang umiiyak na naho-hopeless na, nadidismaya na sa pamamalakad ng gobyerno natin. Parang wala nang pag-asa sa gobyerno, puro na lang pangako pero napapako naman. Ang talagang pumapatay at nagpapahirap sa taong bayan, hindi yung mga magnanakaw na yung magnanakaw yung pero ang gobyerno ang talagang nagpapahirap sa tao. Kasi yung mga magnanakaw sa kapitbahay natin ay ano lang naman yung ninanakaw Maari ninanakaw lang yung timba mo, yung kung ano lang ninanakaw dyan. Pero ang gobyerno kapag magnakaw yan, male-maleta. Maganda pa damit, nakabarong. Napapasaya niya pa yung mga tao. Mga gago talaga itong mga politiko. So, ganun po mga kaibigan, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa sinong politikong nagmamalasakit sa tao? Sige nga, magsabi nga kayo mga kaibigan kung may politikong nagmamalasakit sa tao. Baka hanggang salita lang yan. Huwag kayong maniwala. Mas maganda nga sana wala nang botohan Kahit naman magboto ka, kung sino yung gustong panalunin, yun din mananalo. Magpatayan, magsiraan. Tuwang-tuwa naman yung mga botante. Nabigyan lang ng 1,000. Wala na. So, yan lamang po mga kapatid. Sana po ay siguro ang gawin na lang natin, ang kaisa-isa na lang siguro natin pag-asa ay ang Panginoon. Ang Panginoon, ang kaisa-isa nating pag-asa. Wala na tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos. Siya na lamang po ang bahala. Total, sabi naman po ni Kristo doon po sa John chapter 11 verse 25, ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay ay mabubuhay. Dahil ako, sabi ni Kristo, ang pagkabuhay na maguli. Yun na lang ang pag-asa natin mga kapatid. Dito sa lupa, kung may hirap ka, lalo ka pang maghihirap. Yung mga tao naman po kasi, mga kababayan, madaling mauto, maloko. Ganyan talaga ang buhay. So, i-comment nyo sa baba mga kaibigan kung ano po yung masasabi po ninyo sa gobyerno natin. Yung gobyerno natin ay ano ang percent niya sa inyo.
Okay pa ba ang gobyerno natin o talagang wala ng pag-asa? Salamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa akin, sa mga nag-follow, sa mga naniniwala, ganon din sa mga basher natin. Salamat din sa inyo. Yung mga galit na galit sa atin dahil sa ating pagtuligsa daw di umano sa kanilang mga ginagawa sa pananampalataya, sana magsuri po tayong mabuti. Yun lamang po masasabi ko. So hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programa.